Kumbaga ang bayay sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit. Sanlang kalayaan nasa ring masapit, katulad ng ibon nasa himpapawid. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Gaya ang marabat pagyamanging kusa na tulad sa inang tunay na nagpala. Ang Peking University na may mahigit 127 taong kasaysayan ay isa sa mga nangungunang universidad sa China. 40 taon na ang nakakalipas, isang binhi ang tahimik na sumibol sa loob ng pamantasang ito. Simula noon, ang pantig ng Filipino ay umalingaw-ngaw sa baybayin ng Weiming Lake at isang espesyal na grupo ng mga tagapagtayo ng tulay ang nabuo sa pagitan ng China at Pilipinas. 中非建交以后呢，这个就是中非两国人民之间的这种感情上的这种交流，这个需要有人通过这种语言的这种桥梁来增进两国人民之间的了解。所以在这样的一个背景下呢，我们北京大学东语系在85年的时候，我们呢就是设立了菲律宾语专业啊。 从那个时候呢，开始培养人才。最初来我们这里任教的老师啊，是菲律宾雅典娜大学马尼拉分校的菲律宾语系的系主任。教材方面呢，我们就采用他们的教材，所以我们尝试开展了一种用外语教外语，用菲律宾语教菲律宾语，或者说用英语教菲律宾语。 我们那时候是没有中文的老师嘛，全部都是菲律宾的老师，基本上每天上课都在唱歌，所有的词汇都在这些歌里头，就让我们就记得特别牢。他有一个歌叫《Sini Sinda Kita》，他那个歌就是Sini Sinda Kita Tika Kumi Kipo Akala Moyata Agoy Mak Bibilo Saksi Kong Langit Sampunang Kandulo Kong Di Kita Mahal Puputok Ang Puso. Mula noong 1985 hanggang 2025, sa loob ng 40 taon, nakapagtapos na ang Philippine Studies Program ng 10 batch na may halos 100 estudyante. At mayroon na ring sariling mga guro at textbook. Bukod sa pagtuturo ng wika, tulad ng kasalukuyang pangalan nito na Philippine Studies, ang programa ay nakatutok din sa pananaliksik tungkol sa Pilipinas at nagsisilbing tulay sa pagitan ng China at Pilipinas, gayon din ng China at Southeast Asia. Ang Philippines ay isang mahalagang bansa sa Timog Silangan Asia, isang mahalagang bansa sa buong mundo at isang malapit na kapitbahay ng China. Kaya ang mga estudyante ay dapat stand sa isang mas mataas na banana. Wika ay isang susi para sa maintindihan ang kultura, ang kasaysayan ng isang bansa. May maraming mga estudyante na pagkatapos ng pag-aaral, pumunta sila sa Pilipinas o may mga negosyo sa mga kaibigang Filipino. Hindi lamang nila pwede gumamit ng wikang Filipino. Naiintindihan na malalim ang mga kasaysayan, ang mga kultura ng Pilipinas. Kaya yung wika at yung naiintindihan ng kultura ay isang kapangyarihan. Magiging mas madali na lumapit sa kanila. Yung connection magiging mas madali. Kaya laging ko sa kanila ng hindi wika lang, yung kultura at ibang mga class ay mas mahalaga. Mula noong ika-10 siglo hanggang ngayon, ibig sabihin yung pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng dalawang lahi ay humigit na sa 1,000 taon eh. Kaya ang pinag-aaralan ng mga estudyante sa seksyon ng Araling Filipino sa Peking University ay marami. Mayroong mga mito,
mga epiko, mga kwentong bayan, mga sarawikahing, yung ay pinag-aralan. Meron din iba pa mga pananaliksik at pagtuturo namin tungkol sa katutubong kultura. Halimbawa ako, mananaliksik ako ng epiko ng mga Maranao, yung Taranging. Meron din ako ng fieldwork dati sa Mindoro, sa mga alangan mangyan. Mananaliksik ako ng kanilang pananampalataya, mga ritual, mga witchcraft na mga katutubong alangan. Sa ilalim ng ganitong ideya, isinalin, ini-edit at inilathala ng mga graduates ng Philippine Studies Program ng Peking University ang mga librong may kinalaman sa Pilipinas. Marami rin sa kanila ang naging guro sa mga universidad, scholar sa institusyon ng pananaliksik, diplomata, media practitioner, negosyante at iba pa. Noong una, isang correspondent ko, ngayon isang game designer ng MLBB. So I designed the character of Kalea in the game MLBB, which is ngayon, right now, one of the most popular heroes in game. So it was inspired by traditional Philippine story called Bakunawa, which is related to my Philippine studies experience. And as game designer, we always talk about localization. So it's more than just translating Chinese or English to Filipino or Tagalog. It more likely request a designer to better understand local people. So by learning Philippine studies, I do understand or realize the importance of understand local people. So it started with Philippines and then it expanded to Philippines, Malaysia, Indonesia, Thailand, and all the ideas of local players or our users are very important. Para sa akin, ang aking pagkaunawa po tungkol sa Pilipinas ay nagsimula sa pagsasalita ng wikang Filipino. Ito ay napakagandang paraan para gumawa ng akademikong pananaliksik dahil nakikipag-usap po ako sa mga tao sa lahat ng antas ng pamumuhay. Naalaala ko po na noong isinulat ko po ang aking dissertation tungkol sa mga town fiesta sa Ilocos, nakikipag-usap ko po sa mga galahok sa mga beauty contests, mga event organizers, mga performers, mga jeepney drivers, at mga nagtitinda ng merienda, at kahit mga bata. Kaya nakita ko po ang pang-araw-araw na pamumuhay sa probinsya. Iba talaga ito sa Maynila. Marunong naman ako ng Pilipino. Kaya nagpili ko yung focus ko ng mga negosyo sa Pilipinas. Sa maraming pabrika namin yung sapatos sa Xinjiang, sa Shenzhou. Iisa lang kami. May relasyon kami sa Pilipinas noon. May walong technician, Pilipino sa company namin. Pag pumunta sa China, yung mga customer namin Pilipino. Sa ibang supplier, manulong lang sila ng English lang. Bak sasabihin ko lang okay, Tagalogin kita. Uy, nakulat sila. Marunong ka lang Tagalog. Okay, so lumapit na yung relasyon namin dito. Siyempre, makukuha naman mas maraming order. Ganyan. Saka yung offer ko, mas maganda. Makaraang mag-graduate po ako ng Peking University. Pumasok na po ako ng Serbisyo Filipino ng China Media Group o CMG. Ang misyon ng CMG Serbisyo Filipino ay pasulungin ang pagkakaibigan at pag-uunawaan ng mga mamamayan ng Pilipinas at China. Ito rin po ang aking panghabang buhay na pinagsusumikapan. Hangat ko pong sa hinaharap, mas maraming bagong dugo ang sumali sa CMG Serbisyo Filipino para samantalahin ang mga bagong teknolohiya at plataforma at gumawa ng mas maraming makabuluhang programa. Kasi sa pamamagitan ng naturang mga programa,
ipapamalas sa mga taga-subaybay ang pagkakaiba at pagkakapareho ng Pilipinas at China. Sa kaibuturan ng puso ko, lagi po akong umaasa na kilalanin at pahalagahan natin ang katangian ng isa't isa dahil iisa lamang ang ating planetong mundo kung saan umaasa tayo ng isa't isa o interdependent. Nag-uugnayan din tayo ng isa't isa o interconnected. Sa loob ng 40 taon, mula sa pagiging isang maliit na binhi hanggang sa isang mayabong na puno, ang Philippine Studies Program ng Peking University ay naging isang tulay ng pag-uunawaan at pagkakaibigan. Iniuugnay ng tulay na ito ang nakaraan at hinaharap, at ang China at Pilipinas, dalawang magkapitbahay na may matagal ng mapagkaibigang ugnayan. Para sa akin, ang mga guro at mag-aaral sa Philippine Study Program ay tulad ng isang malaking pamilya. Ang aming pamilya may koneksyon kapwa sa Peking University at Pilipinas. Anuman ang kanilang trabaho o kung saan man nakatira sila sa mundo. Sa tuwing naririnig ang balita tungkol sa Peking University o sa Pilipinas, palagi sila nagbibigay ng espasyo na atensyon. Sa pananaw na ito, mas nanaisin kong tawagin ang aming programa bilang tanghalan ng mga mag-aaral sa wikang Filipino sa Peking University. Congratulations to all the students, faculty, and alumni on the 40th anniversary of the establishment of the Philippine language program at Peking University. A big thank you for all your efforts and contributions to the academic development of the program and to the exchanges and cooperation between China and the Philippines in various fields over the past 40 years. I sincerely hope that the Philippine language program will continue to flourish in the future, provide more talents for the country, and promote mutual understanding between Chinese and the Philippine peoples. Thank you, and happy 40th anniversary. 50 taon na ang opisyal na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China. 40 taon na rin ang anibersaryo ng Philippine Studies Program ng Peking University. Congratulations! Edukasyon, wika at kultura ay mga epektibong solusyon sa kamangmangan, hindi pagkakaunawaan, hidwaan at sigalot. Sila rin ang ilang sagot para sa pagbubuklod ng mamamayan magkaiba man ang kanilang kasaysayan, kultura at kinalalagyan. Kung kaya't ikinagagalak kong bilang taga-subaybay at taga-suporta ng Philippine Studies dito sa China at isa ring alumnus ng Peking University na batiin ang lahat sa inyo na nagpapakilos, sumusuporta at nag-graduate sa Philippine Studies Program sa inyong kumikinang na anibersaryo. Salamat sa inyong pagsisikap, salamat sa inyong magandang loob, salamat sa inyong kontribusyon. Sama-sama nating palalimin pa ang pagkakaibigan ng ating dalawang bansa at mamamayan.